Eerie Episodes 0.1. Mga kwentong kababalaghan, katatakutan at mga nilalang na hindi natin nakikita. Ito ang mapapakinggan mo dito sa aking channel. Kaya sit and relax, at makinig sa aking mga kathang-isip na mga kababalaghang kwento. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ang paglalakbay patungong Biringan. Matagal ng pangarap ni Miguel at ng kanyang mga kaibigan na sina Arnel, Rica, at Jessa na mag-hiking sa Samar. Bilang mga mahilig sa adventure, palagi silang naghahanap ng mga bagong bundok at kagubatang maaaring tuklasin. Nang marinig nila ang alamat tungkol sa Biringan City, naging mas matindi ang kanilang interes. Sabi ng mga matatanda, may isang daan sa kagubatan na biglang nawawala kapag sumapit ang dilim. Kwento ni Arnel habang tinitingnan ang lumang mapa na nakuha nila mula sa isang matandang nakatira sa bayan. Kung totoo man yan, gusto kong makita mismo. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa kwento ng matatanda, sagot ni Miguel. Siguro kaya lang nawawala ang daan dahil sa kapal ng gubat o dahil sa mga natural na pagbabago sa lugar. Ngunit kahit anong paliwanag ang gawin nila, hindi pa rin maalis sa kanilang isipan ang misteryo ng Biringan. Sa kabila ng babala ng ilang mga lokal, itinuloy nila ang kanilang plano. Unang araw ng hiking. Sa simula, maayos ang lahat. Maliwanag ang araw at maganda ang panahon. Ang trail na sinusundan nila ay ayon sa mapa, at wala silang naramdamang kakaiba. Ngunit pagsapit ng dapit hapon, nagsimula ng magbago ang kanilang kapaligiran. Ang gubat ay tila lumalalim, at ang mga punong kahoy ay mas lumalaki at mas tumatanda ang hitsura. Ang liwanag ay unti-unting humihina kahit hindi pa lubusang lumulubog ang araw. Parang hindi natin nadaanan ito kanina, bulong ni Rica habang pinagmamasdan ng isang punong may kakaibang hugis, parang may mukha ito na nakangiti. Tuloy lang tayo, sagot ni Jessa, pilit na iniwawaksi ang takot sa kanyang dibdib. Pagpatak ng dilim, doon nagsimula ang kanilang bangungot. Isa-isa silang nakarinig ng mga boses na bumubulong mula sa kawalan. Minsan, may tumatawa sa malayo, ngunit kapag lumingon sila, wala namang tao. Miguel, Rica, bulong ng malamig na tinig sa hangin. Napahinto si Arnel. Narinig niyo yun. Tumango ang tatlo, at doon nila napagtantong hindi lang sila ang naroon sa kagubatan. Habang patuloy silang naglalakad, unti-unti nilang napansin na parang hindi sila umaalis sa parehong lugar. Ang daan pabalik ay hindi na nila makita. Ang mga puno ay tila gumagalaw, nagbabago ang anyo, at lumalabo ang kanilang mga landas. Hanggang sa may lumitaw sa harapan nila, isang syudad na hindi dapat naroroon. Ang Biringan. Sa harapan ni Miguel, Arnel, Rica, at Jessa ay isang syudad na hindi dapat umiiral. Hindi ito isang ordinaryong lugar, ang mga gusali ay tila gawa sa itim na marmol na kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang mga kalsada ay wala ni isang basurang nakakalat, at ang buong lungsod ay tahimik, masyadong tahimik. Walang ingay ng sasakyan, walang yapak ng tao, walang hangin na umiihip. Pero kahit walang tao sa paligid, pakiramdam nila ay may mga matang nakatitig sa kanila mula sa dilim. Ano to? Tanong ni Rica, nanginginig ang boses. Hindi ako sigurado, pero hindi natin ito dapat nakikita, sagot ni Miguel, hawak ng mahigpit ang flashlight. Habang nakatayo sila sa labas ng syudad, biglang sumara ang kagubatan sa likuran nila. Ang mga puno ay parang gumapang at nagsara, tinatakpan ang daan pabalik. Wala na silang pagpipilian kundi ang pumasok. Ang lungsod ng anino. Naglakad sila papasok sa syudad, dahan-dahan, habang ang mga mata ay lumilibot sa paligid. Sa bawat gusali, may mga bintanang tila may mga aninong dumudungaw, pero kapag lumingon sila, biglang mawawala ang mga ito. Sa gitna ng lungsod, may isang malaking rotonda kung saan naroon ang isang estatwa ng isang babae. Ang mukha nito ay hindi maaninag, ngunit ang mga mata ay parang sumusunod sa kanilang galaw. Biglang may lumapit sa kanila. Isang lalaki, matangkad, payat, at mapotla. Ang kanyang damit ay parang hindi na bago, at ang kanyang balat ay masyadong mapotla para sa isang buhay na tao. Mga bago ba kayo rito? Tanong nito, ang boses ay malamig at tila umaalingaw-ngaw. Napaatras si Jessa. Sino ka? Ngumiti ang lalaki. Ang tanong ay, sino kayo? Bakit kayo nandito? Bago sila makasagot, biglang bumukas ang isa sa mga pinto ng mga gusali.
Mula rito ay lumabas ang isang babae, napakaganda, pero may kakaibang anyo. Ang kanyang balat ay parang porselana, at ang kanyang mata ay itim na itim, walang puti. Huli na para makabalik pa kayo, wika ng babae. Ang tinig ay parang awitin na may halong pananakot. Nasa Bir-Ingan na kayo, ang pagbubunyag ng lihim. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nadiskubre ng grupo ang katotohanan. Ang Bir-Ingan ay hindi isang ordinaryong lungsod. Ito ay isang lugar na nasa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng buhay at mundo ng anino. Ang mga nilalang dito ay hindi tunay na tao, kundi mga kaluluwang nawala sa pagitan ng dalawang mundo. Habang tumatagal sila sa lungsod, unti-unti nilang napapansin na nagbabago ang kanilang mga katawan. Nagiging mapotla ang kanilang balat, lumalabo ang kanilang mga alaala. Kailangan nating umalis, bulong ni Miguel. Ngunit paano? Lahat ng daan ay nawawala. Lahat ng pinto ay bumabalik lang sa parehong lugar. Ang oras ay tila hindi gumagalaw sa Bir-Ingan. At ang pinakamalaking tanong, mayroon pa kayang totoong daan palabas? Ang paglalakbay patungong Bir-Ingan, pagpapatuloy. Hindi pa man nila lubusang nauunawaan ang lugar. Napansin ni Miguel, Arnel, Rica, at Jessa ang isang bagay, hindi lang basta maganda ang Bir-Ingan. Ito ay perpekto. Tingnan niyo to, wika ni Jessa habang dinadampot ang isang gintong pulse heiress mula sa isang mesa sa tabi ng daan. Ang bigat, totoong ginto to. Si Arnel naman ay nakapulot ng isang relo na mamahalin. Ano to, para bang iniwan lang ng may-ari. Nagpatuloy sila sa paglalakad, at sa bawat sulok ng syudad ay may mga bagay na tila inilaan para sa kanila, masasarap na pagkain sa mga mesa, mag-agarang damit na nakasabit sa mga tindahan, at mga makikintab na alahas na nakakalat lang sa lansangan. Parang para sa atin ang lahat ng ito, bulong ni Rica. Ang tukso ng Bir-Ingan. Isang lalaki ang lumapit sa kanila, ang parehong lalaking mapotla na una nilang nakita. Nagugustuhan niyo ba ang Bir-Ingan? Tanong niya. Lahat ng gusto niyo, libre dito. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Totoo nga, hindi na nila kailangang magbayad. Walang pera, walang pangangailangan, walang hirap. Ano bang lugar to? Tanong ni Miguel, bagamat hindi niya maiwasang mamangha sa paligid. Ito ay isang lungsod ng kasaganaan, sagot ng lalaki. Walang gutom, walang paghihirap, walang takot. Kung gusto niyong manatili, maaari kayong mabuhay ng walang alalahanin. Napansin ni Miguel na si Arnel ay tahimik, nakatitig sa isang sports car na parang bago palang inilabas sa isang showroom. Si Rica naman ay humahanga sa isang koleksyon ng mamahaling sapatos. Si Jessa ay lumapit sa isang tindahan ng alahas, sinusuot ang mga kwintas at singsing na tila para sa kanya. Nagsimula silang magpakasaya, nakalimutan ang takot na nadama nila kanina. Ngunit si Miguel ay may ibang pakiramdam, isang malamig na sensasyon sa kanyang batok. Parang may bumubulong sa kanyang isipan. Hindi ito tama, bulong niya sa sarili. Ang hindi nakikitang presensya, habang abala ang kanyang mga kaibigan sa kasiyahan, napansin ni Miguel ang isang bagay. Sa gilid ng kanyang paningin, may mga aninong gumagalaw sa dingding ng mga gusali. Ngunit kapag nilingan niya, wala namang tao. Nagtataka, lumayo siya ng bahagya at sinilip ang isang salamin sa gilid ng isang tindahan. Nanlamig ang kanyang katawan. Sa refleksyon, ang kanyang mga kaibigan ay hindi tao, ang kanilang mga mukha ay mapotla, ang kanilang mga mata ay itim na walang puti, at ang kanilang mga ngiti ay hindi natural, masyadong malapad, masyadong hindi makatao. Napaatras siya, nanginginig ang mga kamay. Miguel, anong problema? Tanong ni Rica, ang boses ay parang musika ngunit may halong malamig na tono. Ano kayo? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti si Rica, at sa isang iglap, nagbago ang kanyang mukha. Ang maganda niyang anyo ay biglang nabahira ng pagkabulok, ang balat ay lamawit, ang mga mata ay lumabo na parang mata ng isang patay, at ang kanyang labi ay nagbitak-bitik. Kasabay nito, ang buong syudad ay tila nagbago. Ang mga gusali na kanina ay makikinang at moderno ay unti-unting nababalot ng lumang kahoy at bato. Ang langit ay naging kulay abo, at ang hangin ay biglang lumamig. Miguel, huwag kang matakot, sabi ng tinig mula sa likuran niya. Paglingon niya, naroon ang babae mula sa estatwa kanina. Ngayon ay nakalutang siya sa hangin, ang kanyang buhok ay mahaba at kumikilos na parang may sariling buhay. Malapit ka nang maging isa sa amin. Ang katotohanan ng Bir-Ingan.
Unti-unting bumalik sa alaala ni Miguel ang sinabi ng matanda sa bayan bago sila umalis. Huwag kayong papasilaw sa anumang ibibigay sa inyo. Ang Bir-Ingan ay hindi lang isang lungsod, ito ay isang patibong. Ngayon niya lang tunay na naunawaan. Ang lungsod ay hindi lang basta nawawala sa mapa. Ang mga taong naliligaw rito ay hindi na nakakabalik. Hindi dahil hindi nila alam ang daan, kundi dahil ayaw na nilang umalis. Dahil ang sinumang tumanggap ng alok ng Bir-Ingan, ay hindi na makalalabas kailanman. Ang lihim ng Bir-Ingan. Matagal nang usap-usapan ang Bir-Ingan City sa Samar, isang misteryosong lungsod na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Para sa ilan, isa itong alamat. Para sa iba, isa itong babala. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang Bir-Ingan ay isang lugar na nilamon ng isang sinaunang sumpa, isang lungsod na nabura sa realidad at nanatili sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang simula ng lungsod. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga banyagang mananakop, may isang maunlad na kaharian sa Samar. Ang kahariang ito ay pinagpupulan ng mga diwata at espiritu ng kalikasan. Ang mga naninirahan dito ay may angking ganda at talino, at ang kanilang lungsod ay puno ng yaman, ginto, perlas, at iba pang kayamanan na hindi matutumbasan ng kahit anong imperyo. Ngunit sa ilalim ng yaman at kasaganaan ay isang madilim na lihim. Ang lungsod ay nakatayo sa ibabaw ng isang sinaunang portal, isang lagusan patungo sa mundo ng mga anino. Ang portal na ito ay binabantayan ng isang makapangyarihang diwata na nagngangalang Sianak, ang tagapagbantay ng balanse. Bilang kapalit ng kanilang kayamanan, ang mga hari ng lungsod ay nangangako na hindi sila kailanman aabusuhin ang kapangyarihan ng portal. Ngunit dumating ang panahon ng kasakiman. Ang pagtataksil ng hari, isa sa mga huling hari ng lungsod, si Haring Malandok, ang naging dahilan ng pagbagsak ng Bir-Ingan. Sa kanyang kasakiman, nais niyang gamitin ang portal hindi lang para sa proteksyon kundi para sa walang hanggang yaman. Sa tulong ng isang pangkat ng salamangkero, sinubukan niyang buksan ang lagusan upang kunin ang kapangyarihan mula sa mundo ng anino. Ngunit nagalit si Sianak. Bilang parusa, isinumpa niya ang buong lungsod, pinawi ito mula sa mundo ng mga buhay at itinapon sa pagitan ng dimensyon. Ang Bir-Ingan ay naging isang lungsod ng anino, hindi tuluyang buhay ngunit hindi rin patay. Ang mga naninirahan dito ay naipit sa sumpa, naging mga anino ng kanilang dating sarili. Ang kanilang kagandahan ay nananatili sa panlabas, ngunit sa ilalim nito, sila ay bulok, mga nilalang na hindi na makalabas sa lungsod magpakailanman. Ang tunay na mukha ng mga taga-roon. Sa araw, ang Bir-Ingan ay mukhang isang lungsod ng kasaganaan, maraming gusali, masasarap na pagkain, at magagandang nilalang. Ngunit sa gabi, lumilitaw ang tunay nitong anyo. Ang mga kalsadang dati ginto ay nagiging basag na bato, ang mga gusali ay nagiging lumang guho. Ang mga taong dati mukhang makisig at magaganda ay nagiging patay na katawan, mga balat na nabubulok, mga mata na walang buhay, at mga ngiting punong-puno ng panlilinlang. Sila ang mga nalinlang ng lungsod. Ang sinumang dayuhan na papasok at tanggapin ang alok ng Bir-Ingan, maging pagkain, alahas, o kahit simpleng gamit, ay hindi na makalalabas. Unti-unting mabubura ang kanilang alaala, ang kanilang pagkatao, hanggang sa sila mismo ay maging bahagi ng sumpa. Dahil ang Bir-Ingan ay hindi basta lungsod. Isa itong patibong. Ang alok ng lungsod. Ang tanging dahilan kung bakit may nakakapasok sa Bir-Ingan ay dahil nangangailangan ito ng bagong bisita. Kailangan itong manatiling buhay sa pamamagitan ng pagsaylo ng mga naliligaw, mga taong hinahanap ang kasaganaan, ang kagandahan, ang mga bagay na hindi nila mahahanap sa totoong mundo. Sa unang tingin, paraiso ang Bir-Ingan. Ngunit ang hindi nila alam, kapag natikman mo na ang tamis nito, hindi mo na ito matatakasan.